Hello mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Kumusta po? Ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo ay maghari nawa sa puso at isipan natin. Kumusta po kayo? At ngayon, bago natin, apologetics time muna tayo. Dahil meron tayong sasagutin na dalawang pastor, isa pastora, patungkol sa Bagyong Tino. Sasagutin natin ito dahil kung hindi natin sasagutin itong mga taong ito, parang totoo yung kanilang akusasyon, mga kapatid. So, mag-pray muna tayo ng Angelus. Mga kapatid, alas 6 na, no? So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived with the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Pray for us, O most Holy Mary, Mother of God, that we may worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech thee, O Lord, the grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ, our Lord. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, greetings muna tayo mga kapatid bago natin sasagutin itong dalawang pastor at pastora sa kanilang theological discussion sa Facebook, mga kapatid. Sasagutin natin ito ngayon. Pero before that, Meraliza Ministros is watching, si Ronel Laurel, si Jurel Arnibal, nanood sa atin ngayon, si Charlene Duterte Carillo, nanood din sa atin ngayon, mga kapatid. At pasalamat tayo sa mga malugod na taga-subaybay natin. At pasalamat din tayo ni Sister magbigay sa atin ng 100,000 para sa mga seminaryan po. So kung matanggap na natin ito, si Sister, pangalan nito, Sister Jassy Lurley, no? So, mag-donate siya ng 100,000 para sa mga seminarians. So, maghintay lang tayo sa padala niya. So, meron ng 20,000 na nakapasok, 120 po, and 400 yung ibabayad natin this month sa 26 seminarian po. Okay? So ngayon mga kapatid, itong pastora, isang pastora mga kapatid na si Jeff Tives, woman of fire, no? Babae na nagbabaga yung apoy. Yan. Sabi niya dito, sabi niya, ito po, no? Ito po, yung pastorang ito, ang sasagutin natin ngayon. At isang pastor, no? Si Pastora Jeff Tives. Sabi niya, Bisaya po ito. Sabi niya, dali ra kaayo mo sampit. Madali lang daw tumawag. Madali lang daw muduol. Anong Tagalog ng muduol? No? O maghinulsol sa Ginoo. Lumapit sa Panginoon. At mag-repent sa kasalanan. Pero, ang tanong, ang pangutana, sakto ba ang atong giduulan?
Tama ba yung ating nilapitan? Sakto ba ang Ginoo nga atong gisangpit? Pangalawa, tama ba na Panginoon na ating tinatawag? Sakto ba ang Ginoo ang atong ginusulan? Tama ba na Panginoon ang ating pinagsisihan? Daghang musulti. Maraming nagsasabi, naghilak man ko sa Ginoo, kinulsul man ko, umiiyak ako sa Panginoon at nagsisisi man ako. Pero kung wala ka, nakasabot kung kinsa imong gihinulsulan, kung hindi mo naintindihan sino yung pinagsisihan mo, kung dili si Jesucristo nga namatay sa krus ug nabanhaw, ang imong paghinulsol walay gahom sa kaluwasan. Kung hindi si Panginoong Jesucristo ang inyong tinatawag, walang kapangyarihan yung ginagawa ninyo na pagsisisi. Acts chapter 4 verse 12. Walay lain nga ngalan nagihatag sa langit nga makaluwas ka nato, gawas kang Jesucristo. Prangkahanay na ni. So wala nang ibang pangalan. Acts chapter 4 verse 12. At merong mga picture niya dito, pinakita niya, may tao na lumuluhod sa harap ng ating Panginoon. Mga madre na lumuluhod sa harap ng ating mahal na ina. Sa ating mga sagradong imahen. At dahil dito, sabi niya, prangkahay na ni. Hindi nyo tinatawag si Kristo, yung Diyos-Diyusan nyo. Ito yung paliwanag natin. At dito naman tayo, yun ang paliwanag niya. Dito naman tayo ni Pastor Rian Fuentes. Ito yung ni Pastor Rian Fuentes, naghahamon. Pero alam ko yung rason. Bakit naghahamon siya? Hindi ko lang isabi sa inyo, no? Okay, gikusukuso na jud ang Cebu sa katalagman. Apan daghan pa kaayo sa mga Cebuanos. Wala gihapon kamata anang sigig luhod ug alagad sa mga ribulto nya gikasalagan sa Dios. Dahil daw ang mga Cebuano, yan. Ito yung sabi ni Pastor Rian Fuentes. Dahil dito sa pagluhod ninyo sa mga ribulto ng mga santo, gikamunhian, no? Karumal-dumal po ito sa harapan ng Panginoon. Ito yung sabi ni Pastor Rian, no? Una, nagsalig ning mga tawhana sa mga pari. Sabi niya, yung mga taong ito ay grabe yung tiwala sa mga pari. Hindi naman maganda kung sa iyo wala kang authority. Buti na yung mga pari may authority. Nga wala jud kabadlong o kawali sa unsay naa sa Biblia. Nasagot na natin itong mga talatang ito. Exodus chapter 20 verse 3 to 5. And Deuteronomy chapter 4 verse 16. Nasagutan natin ito. At Romans chapter 1. Ikaduha, ang mga CFD, sigig palusot sa ilang sayo. Yung mga CFD, lagi lang nagpalusot sa kanilang mga argumento. Yan ang sabi ni Pastor Fuentes na kini-question na siya sa kanyang kredibilidad sa mga kasama niyang mga pastor. No? Walay CFD makalusot anang timaha. Kay sayop man kana sumala sa Biblia. So, naghahamon na siya. Alam ko naman yung rason. Bakit naghahamon ka, kapatid? Gusto ka mag-solicit ng mga pati nga ako na solicitan mo sa debate mo. Alam ko na sa likod mo. Bakit naghahamon ka? Pasensya ka na. No, kapatid, no? So, ito yung sagot natin. Yung talata na ginagamit nila, Exodus chapter 20, verse 3 to 5, Deuteronomy chapter 4 verse 16, and Romans chapter 1, 1 to 26, patungkol po yan sa mga Diyos-Diyosan na larawan. Mismo ang mga unang bayan ng Diyos, yung Israel, pinagawan ni Kristo ng Diyos ng larawan. Okay, basahin natin mga kapatid, itong Ark of the Covenant. God's presence and power in the Ark. At alam naman natin sa Ark of the Covenant
nandyan ang mga larawan ng mga anghel. No? Hindi lahat ng larawan ay just Diyosan. Grabe naman ito. Mga Pastor Jaff ba ito? Pastora Jaff. Sana naman may distinction kayo. Ang simbahan na Katoliko is a religion of distinction. Kayo naman, walang distinction. Sabi sa Leviticus chapter 10, verse 10, kapatid, you must distinguish between the holy and the unholy. Paano yan? Pastor Rian Fuentes at itong pastora na pangalan ay walang distinction itong dalawang ito. Si Pastora Jack Tives, woman on fire. Woman on fire. Yung mga ribulto natin, mga kapatid, so, unsa nandito po sa mga pinopost natin, kapatid. Sister, salamat po, kapatid, Virginia Tabo-Tabo, nandyan po sa ating mga pinopost sa Facebook page natin, kapatid. Yung official GCash natin. Salamat po, kapatid. So, patuloy tayo, mga kapatid. Grabe naman kayo. Wala kayong distinction. Lahat ng larawan ay Diyos-Diyosan na. Anong sabi sa si Pastora Jaff Tives? Woman of fire. At si Pastor Rian Fuentes, a man of fire. Delikado ito. Ano itong apoy na ito? Hindi ba ito impyerno? No? So, ngayon, itagan nyo ito sa isipan at puso natin. Leviticus 10. You must distinguish. Wala kayong logic of distinction, mga kapatid. Yung nasa simbang Katoliko, hindi Diyos-Diyosan yun. Mga banal na larawan yun. At dito sa banal na kasulatan, totoo na may pinagbawal na larawan. Yung tinutukoy sa Exodo, chapter 20, verses 3 to 5. Totoo yun. Pinagbabawal po na larawan yun, yung Diyos-Diyosan. Pero, mirong ipinahintulot ang Diyos mismo. Nagpagawa siya ng imahen na larawan yung Ark of Covenant. Basahin natin. Hindi nila ito i-elaborate. Bakit kaya? At sa Exodus, sinasagot na natin yan. Malinaw na malinaw yan. Na mga Diyos-Diyosan na imahen yan. But what about the Exodo? Ipatuloy mo yan. Exodo 25, 21 to 22. You shall put the mercy seat on the top of the ark. Itong Ark of Covenant. And in the ark you shall put the covenant that I shall give you. So, mabasahin natin ang buo itong Exodo, mas mabuti basahin natin. Patuloy tayo. 20 yan. Iritso mo sa 21 to 22. Malinaw na malinaw po ito. Pastor Rian Fuentes at Pastora Jaff. A woman of fire. Ano sabi dito? Ito yung nakasulat, mga kapatid. And thou shalt put the mercy seat above upon the ark, and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee, and there I will meet with you. So saan sila makikita sa Diyos? Dahil hindi makikita ang Diyos, gumagawa siya ng visible representation of Him. Ano yung visible representation of God? Yung Ark of Covenant. Ano yung nasa Ark of the Covenant? Patuloy. I will commune with you from the above the mercy seat, from between the two cherubims. Ano ba yung cherubims? Mga anghel, larawan ng anghel, yung Ark of Covenant. Nandun yung dalawang larawan ng mga anghel. Tingnan nyo, kung tama yung nasa isipan ninyo, kapatid, na bawal ang mga larawan, bakit ang Diyos mismo, ang Diyos Ama, anong sabi niya dito? There I will meet with you. Saan sila magkikita? Sa Ark of the Covenant. Haharap sila sa Ark of Covenant.
At ano yung nasa loob ng Ark of Covenant? From between the two cherubim that are on the Ark of the Covenant, I will deliver to you all my commands for the Israelites. Malinaw na malinaw yan, ha? Pastor Rian Fuentes, Pastora Jaff, magkatulad kayong mag-isip. Wala kayong logic of distinction. Dito, babasahin din natin yung talata ninyo. Okay. Exodo, ito yung paulit-ulit yung talata, mga kapatid. Walang sawang paulit-ulit. Ito lang i-elaborate nyo. Tingnan nyo yung post ni Rian Fuentes. Exodo lang. 20. Hindi sinasali ang Exodo 25. May tinatago ka, kapatid. Pero babasahin ko itong talata mo, ha? Dahil yung mga Katoliko ay hindi pipili lang talata. Buong talata ang babasahin para sa inyo. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. Other gods. Ang dito nito, ha? Yung mga santo natin, hindi naman yun other gods. Tinuturing ba namin ang larawan? Kahit larawan ni Kristo? Tinuturing ba namin na Panginoon? Hindi. It is just a symbolic representation of God. Katulad sa Exodo 25, 21 to 22. Patuloy. You shall not make for yourself an image in a form of anything in heaven, above, or on the earth, beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them, or worship them, for I am the Lord your God. I am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents, to the third and fourth generation of those who hate me. Malinaw na malinaw, gods, just Diyosan. Hindi kami kasali nito. Dahil hindi din sinasamba namin bilang Diyos. Sa talata lang ninyo. We never worship as God. Yung mga larawan na yan. Nabasahin natin ang Isaiah 48:16. So gumagawa sila ng ribulto at tinuturing nila na Diyos. Nabasahin natin. Ito mo, Albert? Ito mo matawag? Araw sa bado? Sayo lang mo mga... sayo lang mo. Huwag ka Saturday. Sige. Amping mo, yay. Para 46:17. Wait muna, ha. Dahil nakalimot ako sa talata. 46:17. Tingnan natin, mga kapatid. Nakalimot ako sa talatang ito. Importante po ito para ma-widen yung ating 46:17 ba yun or 16? Yung kinoconsider nila na ang imahen ay Diyos nila. Yun po ang pinagbabawal sa Exodus chapter 20, verse 1 to 5. So gumagawa sila ng larawan, ng ribulto. At itong ribultong ito ay tinuturing nilang gods. Diyos-Diyosan. Kahit nga yung larawan ni Kristo, mga kapatid, hindi nga tinuturing natin ng Diyos. Hindi natin, iniisip natin, hindi natin tinuturing ng larawan nga ng Ama, Anak, Espiritu. Hindi na natin tinuturing na Diyos. Ang Diyos yung nagrepresentar sa imahin. Hindi yung imahin. Hindi yung ribulto. So patuloy tayo. So itong talata nila ay hindi po ito magamit nila against sa atin. Dahil hindi naman natin tinuturing ang ribulto na Diyos. Yan sila nagkakamali.
Kung tama yung nasa isip nila na bawal ang maggawa ng larawan, bakit? O absolute yun, bakit ang Diyos nagpagawa ng larawan ni Moses? At dun pa siya makikipagkita sa larawang ito. Babasahin ko muli Hindi ka lang manatili sa Exodo chapter 20, Pastor Rian at Pastora Jaff. Pastora Jaff. Ipakita ko sa inyo ginagamit ang mga sagradong larawan to save, to bless. Yan ang diskusyon ko sa inyo. Na hindi nyo sinasabi sa mga kapatid ninyo. No? This I will meet you and from above the mercy seat, from between the two cherubim, yung mga larawan po ito that are on the ark of the covenant, I will speak with you. Saan sila harap? Sa Ark of the Covenant. Anong nasa Ark of the Covenant? Ribulto ng mga anghel na cherubim. Kung tama si Pastor Rian at si Pastora Jaff, woman of fire, mali ang Diyos. Dahil paggawa siya ng larawan Ang problema sa dalawang pastor na ito, wala silang logic of distinction. Hindi magkatulad yung pinagbabawal ng Diyos, yung Diyos-Diyosan, at sa pahintulot ng Diyos. Tingnan ninyo. Ano nangyari mga kapatid? The Ark of God leads God's people to victory. Hindi curse, Hindi katulad ng nasa isip ninyo na dahil sa larawan at pagluhod ng mga ribulto sa mga Cebuano, doble yung parusa nila. Sabi ni Rian Fuentes, pastor ka naman. Pero okay lang. Sasagutin ko, punto po punto yung argumento ninyo. Tingnan nyo. Dahil sa Ark of the Covenant na may ribulto ng mga banal na mga anghel, lead them to victory. When the people set out from their tents to cross the Jordan, the priests bearing the Ark of the Covenant. Ano? Ang dala nila? Ark of the Covenant. Anong laman sa Ark of Covenant? Ribulto ng mga anghel. As soon as the priest touched the water, the Jordan stopped flowing, and all Israel crossed over on the dry ground. So, anong kahulugan nito? It is a symbolizing God's power. Led the people safely through danger. Hindi lumakas yung tubig. At dahil dito, naligtas ang bayan ng Diyos. Gamit ang ribulto ng mga anghel na nasa loob ng Ark of the Covenant. Paano yan? Biblical yan Hosea chapter 3 verse 14 to 17. Ano pa? The Ark as a sign of salvation and holiness. Ano yung covenant? Na may ribulto ng mga anghel. Ribulto ng anghel yon. Lalong-lalo na ribulto ng Panginoon. Pero yung ribulto ng Panginoon, mga kapatid, hindi namin iniisip na Diyos yon. Kung dadating man yan, naiisipin namin ng Katoliko na Diyos yung ribulto, dyan, maging tama ka. Pero hindi kailanman, wala kaming doktrina na tinuturing namin na larawan ni Kristo ay Diyos. Hindi yung larawan niya ang Diyos, kundi yung nagrepresentar sa larawan. Hindi yung larawan. Okay, punta naman tayo sa 2 Samuel. Biblical po ito Bakit hindi nyo ito binabasa? Lalo yung Exodus chapter 25. Bakit mananatili lang kayo hanggang 20? Yun po ang problema ninyo, kapatid. Okay? The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom. Obed-Edom, the Gittite, 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Tingnan mo, Pastor Rian, itong ribulto ng cherubim na nasa loob ng Ark of the Covenant. At dahil pinatuloy nila sa bahay ni Obed-Edom. 3 months Anong ginagamit? Hindi kini-curse. The Lord blessed Obed-Edom and all his household. Hindi lang si Obed-Edom ang na-bless. Opposite po ito sa sinabi ninyo, Pastora Jaff.
woman of fire. Ano kaya yung fire na yan, no? Opposite po ito sa'yo, Pastor Rian Fuentes, no? Dahil sa pag-ano ninyo ng ribulto, marami ng bagyo, marami ng lindol, dahil yan sa mga Katoliko. Hindi pa sila natuto. Hindi pa sila gumising sa katotohanan. Yan. Ikaw, sana, gigising sa katotohanan, Pastor. Nandyan yan, ha? Because of the holy images of cherubim, the Lord bless the house of Obed-Edom. Bless Obed-Edom and all his household. Ang ginagamit dito, mga kapatid, bless, no? Not curse. Opposite sa sinabi nila. Dahil din sa mga sagradong larawan natin, na curse daw tayo. Yeah, hindi yan totoo. Hindi naman natin tinuturing ang imahe ni Mama Mary na Diyos. Hindi naman natin tinuturing ang imahe ni San Jose ay Diyos. Hindi naman natin tinuturing ang imahe ng mga santo ay Diyos. Sila lang yung nagturing. Okay? Oo. Ano pa? Ang ebidensya natin. Dito mga kapatid, sa Exodus chapter 25 verse 10 to 11, the construction of the Ark of the Covenant. They shall make an ark of acacia wood, overlay it with gold inside and outside. And you shall make upon it a molding of gold round about. So the Ark of the Covenant was built with great holiness because it symbolized God's dwelling among His people. So tingnan natin mga kapatid. The power of God in the Ark of the Covenant. Whenever the Ark set out, Moses said, "Rise up, Lord. May your enemies be scattered. May your foes flee before you." When it came to rest, he said, "Return, Lord, to the countless thousands of Israel." So, the Ark of the Covenant is a symbol and a sign of victory and divine protection. Anong nasa loob doon? Larawan ng mga cherubim. Ribulto ng mga cherubim. Bakit hindi nila ginagamit ito? Numbers chapter 10, verses 35 to 36. Ano pa? The Ark in the battle. 1 Samuel chapter 4, verses 6 to 7. Ano nakasulat? When the Philistines heard the noise of the shout, they said, "What does this great shout in the camp of the Hebrews mean?" And they learned that the Ark of the Lord has come to the camp. The Philistines were afraid, for they said, "God has come into the camp." Even the enemy of the Israelites recognized the power of the Ark of the Covenant. Even Israel's enemies recognized the Ark as a sign of God's power. Anong nasa loob ng Ark of the Covenant? 2 ribulto ng mga anghel, cherubim. God enthroned above the Ark. Nandun ang Panginoon. Mababasa natin ito sa Psalm chapter 8 verse 1. Hindi natin makikita ang Panginoon eh. Espiritu siya eh. Espiritu siya eh. Hindi natin makikita. So, nagsagawa siya ng symbolic representation of His presence. "Hear us, shepherd of Israel, you who led Joseph like a flock, you who sat enthroned between the cherubim, shine forth." So, nandun ang Panginoon. No? Nananahan sa 2 cherubim. Paano yan? Ribulto yung cherubim. So, hindi sila maka-argue. Dahil, kung sasabihin nila na bawal talaga, bakit ang Diyos gumagamit ng simbolo na ribulto ng mga cherubim? Cherubim is one of the high rank of the angels. Okay? Ano pa?
Arise, Lord. Salvation through God's presence. Saan yung presensya ng Panginoon? Sa cherubim. Arise, Lord, and come to your resting place, you and the ark of your mind. May your praise be clothed with righteousness. May your faithful people sing for joy. Dito mga kapatid, ay patunay ito na gumagamit talaga ang Diyos. No? Uy, ano yun? May pumutok. Yung pumutok. Lakas. Sugitan ninyo mga kapatid ha. Grabe yung paggamit ng ating Panginoong Hesukristo sa Panginoon natin sa mga sagradong imahin o ribulto mga kapatid. So huwag ibaniwala sa mga pastor na ito na nagpatutuo na hindi naman ginagamit ang buo, na dapat may distinction tayo. Sa Leviticus 10 distinguish from holy to unholy. Wala silang distinction mga kapatid. So yan lang po muna ha. At sana po ay natuto kayo at sinasagot lang natin yung dalawang pastor at pastora na nagpo-post po. Kung bawal po yan, kung totoo yung nasa isip nila, hindi nila alam yung doktrina ng simbahan eh. May aral ba tayo na sinasamba natin ang mga imahin bilang Diyos ha? Wala. We never worship. So babasahin natin ang official na turo ng simbahan ha. Tingnan natin. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, CCC 21:32, which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates a person portrayed in it. So veneration po, hindi adoration as God. Yung tinatawag na worship latria. To worship yung latria or adoration, to worship God alone. Hindi natin binibigay yon, yung term latria. Ang dinagamit natin is veneration, hyperdulia. Not hyperdulia, dulia. Veneration. Babasahin natin itong buong-buo, CCC 21:31. Dahil ito yung official na turo ng simbahan, hindi yung sinasabi ng mga pastor. Hindi naman bumabasa sa official na turo ng ating simbahan. The Christian veneration, yan sa 31. Sa 32, the honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Images of Christ, the Virgin Mary, and the saints are to be honored and respected, but never worship as God. Malinaw na malinaw ha. Binabasa ko na po yung official na turo ng simbahan. CCC 21:32. Malinaw na malinaw yan ha. Yung in-explain ko ay in-explain na dyan ng ating simbahan. Okay, dito tayo. Uulitin ko ha. The honor paid to the sacred images is a respectful veneration. Veneration. Not the adoration due to God alone. Malinaw na malinaw na. Images of Christ. So, yung images of Christ, Mama Mary, the saints are to be honored and respected, but never worship as God. Malinaw na malinaw yan ha. Never worship as God. Sabi naman sa mga church fathers natin, often called the doctor of icons, defended the use of icons against iconoclasts. The honor given to an image passes to its prototype. So yung honor natin binibigay sa sacred image, hindi yan sa sacred image, directly to the prototype, to the person being portrayed. Veneration of images is not idolatry because it honors the person represented.
not the material object. Yung material object, mga kapatid, yung image niya, ay hindi natin yung sinasamba. Hindi natin sinasamba bilang Diyos. No? Just an honor to the one being represented. Kagaya ng imahe ni Dr. Jose Rizal. No? Binigyan natin ng pugay sa mga plaza, sa mga lungsod. Pero hindi naman natin sinasamba si Rizal. Hindi naman natin sinasamba. Nirecognize lang natin yung malaking contribution nila sa kalayaan natin bilang bansa. Okay? So, yun lang po muna mga kapatid ha. At sana po ay natuto kayo at na-inspire kayo sa mga oras na ito. Sagot lang natin yan sa dalawang pastora, si Pastora Jaff Tives. Ito si Pastora Jaff Tives, Woman of Fire. No? Hindi naman namin pinagpalit si Kristo, kaya may misa kami. Salamat pa sa Tagalog content para sa taga Manila. Salamat din. Si Dave, Dave Otrater, no? Si Elina Bangkungan, Hadlukan, si Annabel Babera. Okay? So, yun lang po yung sagot natin. Pasalamat lang ako sa mga star senders natin ngayon. Salamat kapatid na Manuel, nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Gina Patan Dinukot, 100 stars. At si Cathy Marquez, salamat po, nagpadala sa atin ng 500 stars. Salamat po. At bukas po, open yung office natin. At meron tayong mga ipang exercise bukas. Dapat 7 nandun na po kayo. At after that, may patuloy pa tayong mag-exercise, mag-anointing of senses, anointing of the sick sa mga taong bibisita sa atin. At meron ding catechism. Salamat tayo pero patuloy tayo, hindi tayo magsigla dahil hindi tayo na-spare tayo sa bagyo. At meron din ako i-share ko sa inyo yung prayer of deliverance sa mga lindol. Yes. So, yun lang pa muna ha. Fight Team Maria, that accept thee with a humble heart. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amen. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fight, Team Maria, that accept thee with a humble heart.